The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Many of the disciples of Jesus were listening and said, "This saying is hard. Who can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit that gives life, while the flesh is no avail. The words I have spoken to you are spirit and life. But there are some of you who do not believe." Jesus knew from the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted him by my Father." As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer walked with him. Jesus said to the 12, "Do you also want to leave?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary, Manaoag. Ito po ay isang kwentong barbero lamang. Isang araw, nakita po ng nanay ni Juan na mayroon siyang ginagawa. At ang tanong niya sa kanyang anak, "Anak, anong ginagawa mo?" Sabi niya, "Nay, nagsusulat ako para kay Pedro." Nagtaka yung nanay at ang sabi niya, "Anak, hindi ka naman marunong magsulat." Ang sagot naman ni Juan sa kanya, "Nay, hindi rin naman marunong magbasa si Pedro." Mga kapatid, malaki ang ginagampanan ng pagkaunawa sa anumang katotohanan meron tayo sa ating mga buhay. Malaki ang ginagampanan ng pagkaunawa sa pagpapalalim ng anumang relasyon na meron tayo sa buhay. Malaki ang ginagampanan ng pagkaunawa sa lahat ng bagay na may kinalaman sa ating buhay. Kaya nga siguro po, hindi nakapagtataka kapag hindi natin nauunawaan. Madalas, ito yung mga bagay na madali nating bitawan. Na kapag hindi natin nauunawaan, ito yung madalas na kinukomplain natin. Na kapag hindi natin nauunawaan, ito yung mga madalas na ayaw natin ng pag-usapan, sapagkat hindi nga maunawaan. At ito rin ang madalas kung bakit sa ating buhay, kapag hindi natin nauunawaan, ito yung madalas na rason ng mga pag-aaway. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, kitang-kita ito. Sapagkat hindi na nila maunawaan ang sinasabi ng Panginoon, marami sa kanyang mga alagad ang iniwan siya. Sapagkat hindi na nila maunawaan yung sinasabi ng Panginoon, marami sa mga alagad ang bumalik sa kanilang dating buhay. Ito ay pagpapakita, mga kapatid, na kapag hindi natin tuluyang nauunawaan ang mga bagay-bagay sa ating buhay, madalas, maaari tayong mawala. Alam niyo po, 24 years ago, I made my profession here sa Minor Basilica as a Dominican. Kapag binabalikan ko po na 24 years ago, ano kaya pag hindi ko naunawaan yung ginawa ko, siguro po matagal na akong lumabas. Siguro po matagal na rin po akong nagpakawara ng aking buhay. Siguro po matagal na rin na hindi ko nauunawaan itong buhay na aking hinakap ng 24 years ago. Pero mga kapatid, siguro mas titingnan po natin yung kahulugan ng pag-unawa kung paano natin ito dadalhin sa ating pananampalataya. Alam niyo po, kung titingnan din natin yung pagkaunawa natin sa Eucharistia, sapagkat yun din po yung issue actually kung bakit marami ang umalis
sa ating Panginoon. Ngayon kaya po, on our part, do we still understand what we are celebrating? Do we understand what we are receiving? Do we understand what is happening every time we attend a Mass? Alam niyo mga kapatid, isa sa mga nag-impress sa akin nung nandun po kami sa Indonesia ay sapagkat po, dun sa Indonesia, kahit wala pong nagsasabing please stand, please be seated, alam ng mga tao ang kanilang gagawin sa misa. Walang magsasabing please kneel, alam ng tao kung anong gagawin nila. Interesting din po, sa Indonesia, kapag sumagot sa misa, napakalakas. Rinig na rinig mo yung sagot, yung gusto po ba doon sa kanilang, sa ginaganap na misa. Kaya nga impress po ako doon. Sapagkat pagbalik natin po dito sa Pilipinas, sa atin mismo, alam po natin kahit sang lugar tayo sa lupalop ng Pilipinas, kahit mag-iba-iba man po ang lingwaheng ginagamit sa misa, alam natin kung ano yung pare-parehong parte ng misa, sapagkat hindi naman po ito nag-iiba. Pero interestingly po, madalas, marami ang hindi nakakasunod. Kailangan may magsabi pang commentator na please stand, please be seated, please kneel. Interesting po, di ba? Sapagkat mas matagal tayo naging Katoliko kaysa sa mga Indonesians. And yet, tayo po ang madalas na ini-instruct pa rin hanggang ngayon kung anong gagawin sa loob ng misa. At interesting din po ito para sa akin. Sa mga Indonesians, pag communion po, maririnig mo kapag tinatanggap nila ang Panginoon, ang lakas po ng sinasabing Amen. Although sa kanila, Amin. Dito po sa atin, interesting po sa akin. Sapagkat kahit ilang beses ko pong sabihin na pagtatanggapin ng Panginoon, anong isasagot? Tingnan niyo po, hindi walang sumagot. Ano po yung sasagot pag body of Christ? Ano po? Pero madalas po, hindi po yun nagagawa. Alam niyo po kung minsan, tatango lang. Para bang, ay, ano ba yung ginawa natin? Ano bang tatanggapin? Tango lang. At kung minsan di pa po nakakaamin, inaagaw na sa iyo yung hostya. At kung minsan hindi mo malaman kung saan mo ilalagay, sa bibig ba o sa kamay, sapagkat nakaganyan at nakalabas din ang dila. Kaya po ito yung mga bagay na nakapagtataka po sa atin, sa akin, para sa akin, na napakatagal na po nating hinakap ang pananampalatayang Katoliko. Pero bakit kaya po hanggat ngayon, hindi natin malaman kung anong gagawin natin sa loob ng misa? Na kailangan may mag-instruct pa sa atin. Kaya ang katanungan po mga kapatid, kung itong mga bagay-bagay na ito, hindi natin nauunawaan, paano pa natin tatanggapin ng buong-buo ang grasyang ibinibigay ng bawat komunyon na tinatanggap natin? Siguro po hindi natin lubusang nauunawaan yung nagaganap po sa loob ng misang ito. Pero I will assure you mga kapatid, napakalaking bagay na grasyang ating tinatanggap sa bawat misang nangyayari at ating inaatendan. Ang Panginoon mismo ang tinatanggap natin dito. Kaya nga po kung hindi natin masagot at magawa na walang instruction ng mga bagay-bagay dito, subukan po nating unawain ulit ang ating pananampalataya. Subukan po natin ulit alamin kung ano ang ating ginagawa. Subukan po natin ulit nakilalanin kung sino ang ating tinatanggap sa bawat misang ating inaatendan. Alam niyo po, sigurado ako si San Pedro, nung sinabi niya yung sagot sa ating Panginoon, "Are you going to leave me as well? Do you want to leave me?" At ang sagot niya, "Master, to whom shall we go?" Sigurado po ako hindi naman lubusan niyang naunawaan niyo. Sapagkat kung lubusan niyang naunawaan niyo, there was no betrayal that happened.
Pero even Peter betrayed the Lord. And yet, after the resurrection, when he realized that what the Lord is saying is true, Peter was convinced of what he believed. Kaya nga po, hindi rin nakakapagtataka doon sa first reading natin why Peter was able to do great things. Even yung patay ay kaya niyang buhayin na ulit because of that faith. Sapagkat naunawaan niya yung kanyang tinanggap na pananampalataya. This is what I'm asking from you as well, from each one of us actually. Ito po isang bagay na challenging para sa bawat isa sa atin. Let us understand the faith that we have received. Let us understand what we are celebrating. Let us understand what we are actually doing in our faith. Sapagkat kung nauunawaan natin itong mga kapatid, wala sanang bibitaw, wala sana pong nagwawala, at wala sana pong nagpapakariwara. Amen.